Hello! Kamusta kayo? Tagal na nating di nagkita. Ngayon lang ako mag-vlog. Heto ang i-review na, i-on na natin. Meron siyang translator, no? Meron siyang Chinese word and English word. At bago ko ipapakita itong nasa harapan na to, panoorin nyo muna tong unboxing na ito. Ano nga ba ang Game Boy? Kung titignan nyo dito, meron siyang 401 games katulad ng Super Mario, Contra na nilalaro ko dati na meron din Spider-Man. Ang pinaka-paboritong kong laro na game sa Game Boy, yung tank na kailangan mong protektahan yung sa bahay mo, yung nilalaro mo para hindi tugurin ng mga tanke na kalaban mo sa kabila. Bukod sa Spider-Man at Super Mario, isa din sa pinaka-paborito ko dito yung Bomberman. Yung parang kailangan mong lusubin yung kalaban, tapos pagpalapit na siya, bubumbay mo na. Dapat kailangan mong mag-ingat dahil may mga pader na prank, kumbaga may nagtatago na halimaw. Pag pinasabog mo mga yon, lalabas yung mga halimaw. Ang pinaka importante sa game na to, pang review ko, sulit ba ang Game Boy na to? May nakasulat na soup, parang tunog na tunog ng halik. Joke lang. Para sa akin, sulit siya dahil kapag wala akong ginagawa or pag uwi ko ng bahay, ito ang hinahanap ko lagi. Pero mapaglibangan, parang bumalik ka sa pagkabata. Hindi man naman sa isip bata ako, no. Libangan ko lang to, kaya sinadya kong bumili itong Game Boy na to para mawala yung pagod. Kasi ang dami kong ginagawa, kasi nitong February to March, nagpintura ako sa isang bahay na kilala ko, kaya sumadline din na naman ako habang wala pang kliyente na nagpapa-skate sa akin. Kaya sinadya kong bumili ito, laro na ito, para hindi maboring sa bahay. Para ma-enjoy nyo yung games na to, sasabihin ko na ang presyo na ito. Ang presyo na Game Boy na ito ay 200 plus lang. Nabili ko siya sa online store, Game Boy Shop. Ito nakasulat na shop. Mag-i-enjoy ka dito sa laro ito dahil akala mo 401, kasi yung dating nilalaro ko dati nung 90s, hinihiram ko pa sa isang kaibigan ko yung dating Game Boy na black and white. Ito yung picture yung dati. Hindi ko alam kung ito yung itsura nyo, pero para sa akin, ito yung itsura niya talaga. Kapag bumili ka nito, dapat dalawa dahil 2 players to, pwede mong ikabit sa television.
tungkol sa topic natin ngayon ay anxiety and depression. Ito una nating vlog ay isang anxiety na nakaranas ng maraming dito. Dahil tinatamaan ng mga dito yung mga nalulungkot, parang hindi sila mapakali sa buhay nila. At bago yan, panoorin nyo muna tong sketch na ginawa ko sa inyo. Pasok! Dahil ang topic po natin ngayon ay sa depression and anxiety, meron akong nabasa sa Facebook, sa social media na ni-review ni si Sheila Mito. Siya yung nag-observe tungkol sa depression ng mga singer. Yung mga singer na katulad nila Isabel Granada,
At Cecilia Mito, in case of depression, please avoid pressure and stress then. Don't watch the video na nagpapalungkot sa'yo. Here's the list that celebrates and singer na nagkakaroon ng depression na sina Isabel Granada. Kaso ni Isabel Granada, meron siyang hemorrhage and aneurysm. Background about the brain aneurysm, also known as subarachnoid hemorrhage or CAH, is a weak spot in the wall of the blood vessel inside of the brain. Ito po ay pagninipis ng blood vessel at paglubo nito nang nabubo din dito yung dulot ng stress ng high blood ng vessel natin. Here's some of the symptoms of the depression. Una, intense headache that come suddenly. Number 2, loss of consciousness. Number 3, nausea and vomiting. Number 4, drowsiness. Number 5, loss of balance, instinct like walking and normal coordination. Number 6, stiff neck. Number 7, dilated pupils. Number 8, sudden blurred or double vision. Number 9, sensitivity to light. Number 10, dropping eyelid. Number 11, confusion or trouble with mental awareness. Number 12, seizure. Katulad ni Jobert Baldimeno, isang singer na kumanta ng Faithfully or naging version song niya ito. Ang cause of death niya dito ay brain of aneurysm. Nakakalungkot ang pangyayari noong December 2022 na nangyari sa kanya. Ang dami kasing nalungkot at tapos yung mga kanta niya sobrang ganda and then sobrang taas pa nung Faithfully na kinanta niya na. I'm forever yours, faithfully. Faithfully, oh, faithfully. Kapag inatake ka ng anxiety, kumuha ka ng yellow at ilalagay mo sa kamay habang inaatake ka ng ganito. At huminga ng malalim sa labas ng bahay para mapreskuhan ka in or out para may siyan ng yung iniisip sa buhay. Maglakad sa labas at huminga. Anxiety and depression, may mga 6 paraan para kumalma ang isang tao na nagpapalungkot sa kanya. Una, iwasan ang caffeine. Pangalawa, chocolate. Ito ang dahilan kung bakit nagpapalungkot. Pangalawa, iwasan din ang pag-inom ng alak. Pangatlo, dapat maging busy sa lahat ng bagay para hindi ka magiging malungkot. Halimbawa, pumunta ka sa mga kaibigan mo o mga kakilala mo, makipagkwentuhan at maglibang-libang kahit ano, basta kung anong nagpapasayo sa'yo, yun ang dapat nyong gawin. At higit sa lahat, magiging think positive po tayong lahat sa mga nangyayari at yun ang dahilan para maiwasan ang pagiging depression at stress sa buhay. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Pang-apat, kung talagang nagsabi ka ng salita o nagbitaw ka ng salita na I will stop this, dapat tigilin mo na ang pagiging stress mo sa buhay at pag-iisip kung ano-ano-ano dahil hindi ka makakamove on. Maniwala ka sa akin, lahat na yan ay nasa isipan mo. Kahit anong gawin mo, nandiyan pa rin yan. Kung meron kang problema, pag-usapan yan. Kung meron kang niisip na bagay na hindi mo nalulutas, dapat aksyonan mo na yan. Dahil yan din ang nagpapalungkot sa'yo at nagbibigyan ng stress sa'yo. Speaking of society, meron din akong i-share sa inyo na maiwasan yung ganitong depression at anxiety. Sa mga nakakaranas ng anxiety, ano sila, may mga iba kasi nasa kwarto, nag-iisip kung ano-ano, para silang natatakot o tahimik sila, para bang introvert kung tawagin ng pag ganon. Pero may mga paraan din na dapat iwasan yun eh.
kailangan maging positibo, lumabas ng bahay, at pwede ring maglibang-libang kahit ano. Pwede kang mag-mall, pwede kang mag-drawing na kagaya ng ginagawa ko para hindi maboring sa bahay. And then, pag content na kung ano-ano, magbigay ng kwento, bahay na stories, and then pagkain, mag-share ng lutuan, at kung ano-ano pa. Yung mga nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, umaabot ito ng 3 to 5 years. Depende yan sa mga nangyari sa mga nagkakaroon ng anxiety. Yung mga ganito, pwedeng paghihiwalay ng asawa o magjowa. Pwede rin nawalan ng aso, namatayan, na trauma. Kaya nahihirapan silang makamove on dito. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit nag-iisa sila. Ito ang matindi. Kapag meron akong nababalitaan na nagkakaroon ng anxiety at tapos napapanood mo sa television, and then alam niyo ba kung anong ginagawa ko sa mga ganito? Kapag meron talaga akong napapansin na nagkakaroon ng anxiety sa mga post na nakikita ko, ang ginagawa ko, alam niyo ba kung bakit? Nagpapatawa ako sa mga post ko. Mahirap kayo magpatawa. Pero minsan ang ginagawa ko kasi nagla-live skit ako sa may plaza, sa bayan. Parang nakaupo ka lang, tapos i-drawing kita, at tapos pag natapos na yung drawing na yon, ibibigay ko sa inyo yung praise kit na ni-live skit ko sa inyo, at yun ang pwedeng pakalmahin ng isang tao. Minsan kasi pag sa live stream ng TikTok account, nag-i-scroll ako dun sa TikTok, at tapos nakikipagkulitin din ako sa mga estudyante, sa mga may problema din sa buhay, sa TikTok. Alam niyo ba, masarin sa makipag-usap sa mga live stream sa TikTok. Doon mo kasi napapansin. Ginagawa ko talaga pinapatawa ko yung nagla-live skit. Sa mga nakakaras ng anxiety at depression, mahirap yan kasi nandoon yung trauma. Yung iba kasi nawalan ng mahal sa buhay, nag-iisip sila ng nangyari, at tapos minsan nga hindi sila nakakatulog ng maayos, minsan nga maabot pa silang ng umaga. Kaya pinakamahirap yung labanan ninyong depression ng pagganyan, pag inatake ka talaga ng anxiety. Pero may mga paraan din dapat tigilan yan kapag nagpatuloy ng ganyan ng pag-isip, maniwala ka sa akin, hindi ka makakamove on sa ganyang sitwasyon. Kaya kung aso ko sa inyo, ituloy yung ginagawa ng hobbies ninyo. Pwede rin namang trabaho, magnilay-nilay kay God, and then mag-pray lagi. Always pray tuwing umaga hanggang gabi. Higit sa lahat, kalimutan nyo na yung mga nakaraan. Doon din ang nagpapaalala sa inyo Pwede namang balikan yung alaalang ngayon na matututo ka rin. Basta alam nyo na yung sinabi ko, move on na kayo. Tatagal din yan ng ilang years. Sigurado ako mahirapan kayo. Kung ako sa inyo, move on na. Kapag binaliwala mo itong mga ito, pretty sure na lagi mo itong iniisip. Sabi nga ni Doc Lee, mga nganguguro, mahirap itong gawin, pero addressing your problem is the only way forward. Hindi mawawala ang mga problema ng kusa. Okay naman na humingi ng tulong, kaya naman you need to look someone you can trust, people to guide you in the journey. Mana pa ng makapagkakatiwala mo kung sino sa kakilala mo. Dapat open to your problem sa mga bagay na ito. Sa mga merong anxiety and depression,
wag na wag mong isipin na mahina ka. Hindi mo to kasalanan. Dito po tayo nagtatapos sa vlog na Story of Alvin number 3. Matindi pa ang aking vlog dahil hindi ako pwede magsawa na magbibigyan ng entertain sa inyo lang. At dito sa vlog na channel ko, kita-kits po tayo sa susunod na vlog dito lang sa The Story of Alvin. Bye-bye! Bye-bye!